isang pagpatay, isang pag-aresto, at isang kamatayan na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Ito ang kwento ng pag-angat at pagbagsak ng boksingerong tinaguriang El Inca. 27 laban, 27 panalo, 27 knockout, walang talo, walang draw, walang kalaban na nagawang marinig ang huling kampana at magdiwang ng tagumpay laban sa kanya. Para sa maraming boxing fans, si Edwin Valero ang isa sa pinaka-nakakatakot na puncher na nabuhay. May mga naniniwalang siya ang isa sa pinakamahirap sanang naging kalaban ni Manny Pacquiao. Ngunit bago pa man mangyari iyon, biglang bumagsak ang lahat. Isang pagpatay, isang pag-aresto, at isang kamatayan na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Ito ang kwento ng pag-angat at pagbagsak ng boksingerong tinaguriang El Inca, si Edwin Valero. Ipinanganak noong 3 ng Disyembre, 1981 sa Elvigia, Venezuela. Si Edwin Valero ay maagang namulat sa kahirapan. Tulad ng maraming batang lumalaki sa mahihirap na komunidad, maaga niyang naranasan ang karahasan at pakikipag-away. Sa edad na 12, ipinakilala siya sa boxing. Dito niya nailabas ang kanyang matinding agresyon at dito rin napansin ang isang kakaibang bagay. Napakalakas niyang manuntok para sa kanyang edad. Habang tumatagal, sunod-sunod ang kanyang tagumpay sa amateur boxing. Naging kampiyon siya sa Venezuela at unti-unting nakilala bilang isa sa pinakamagaling na batang boksingero sa bansa. Ngunit bago pa man siya maging profesional na boksingero, isang trahedya ang muntik nang tumapos sa kanyang pangarap. Noong 2001, naaksidente siya sa motorsiklo. Hindi siya nakasuot ng helmet, nabiyak ang kanyang bungo at nagkaroon ng blood clot sa kanyang utak. Marami ang naniwalang hindi na siya muling makakalaban, ngunit nagkamali sila. Matapos ang operasyon at mahabang paggaling, bumalik siya sa boxing, mas malakas, mas agresibo, at mas mapanganib. Noong 2002, ginawa ni Valero ang kanyang professional debut at agad niyang ipinakita na iba siya sa karamihan. 1, 2, 5, 10, 18, sunod-sunod na first round knockouts. Parang walang kalaban ang kayang tumagal sa kanyang malabagyong lakas. Habang dumarami ang kanyang knockout victories, lumalaki rin ang kanyang reputasyon. Marami ang nagsimulang tumawag sa kanya bilang isang halimaw sa loob ng ring. Noong 5 ng Agosto, 2006, natupad ang kanyang pangarap. Tinalo niya si Vicente Mosquera upang maging WBA Super Featherweight World Champion. Halos hindi magkamulatan ang dalawa dahil sa mga umuulang suntok mula sa knik nilang mga kamao. Ngunit sa huli ay si Valero ang mananatiling nakatayo. Hindi pa doon nagtapos ang kanyang paglalakbay. Makalipas ang 3 taon, nakuha naman niya ang WBC Lightweight World Championship at dito nagsimulang mabanggit ang isang pangalan na paulit-ulit na inuugnay sa kanya, Manny Pacquiao. Maraming fans ang naniwalang isa ito sa pinakamagandang laban na maaaring mangyari sa boxing. Pacquiao laban kay Valero, bilis laban sa lakas. Ngunit hindi ito natuloy. Habang sumisikat siya sa boxing,
Unti-unti namang bumabagsak ang kanyang personal na buhay. Nagsimulang lumabas ang mga ulat tungkol sa alak, droga at marahas na pag-uugali. Pagsapit ng 2010, lumalala na ang sitwasyon. Ilang ulit nang iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga alegasyon ng pananakit sa kanyang asawa. Noong 18 ng Abril 2010, natagpuan ang asawa niyang si Jennifer Vieira na wala ng buhay sa loob ng isang hotel room sa Venezuela. Makalipas ang wala pang isang araw matapos siyang arestuhin, natagpuan si Edwin Valero na wala ng buhay sa loob ng kanyang selda. 28 taong gulang lamang siya. Ang malaking tanong, paano kaya kung hindi siya naaksidente? Paano kaya kung natuloy ang laban nila ni Manny Pacquiao? Paano kaya kung nalabanan niya ang sarili niyang mga demonyo? Hindi na natin malalaman. Ngunit isang bagay ang sigurado. Sa loob ng ring, halos walang makapigil kay Edwin Valero. Ngunit sa labas nito, ang pinakamahirap niyang kalaban ay ang kanyang sarili. Kung nagustuhan mo ang ating maikling kwento, baka naman pwede mo akong isubscribe o i-follow. Malaking tulong po ito sa katulad kong maliit na content creator. Maraming salamat, bossing.